Hello, welcome po ulit sa ating episode ngayon, sa ating tatalakayin ngayong umaga, no? Don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you so much, no? At magandang umaga. Mga ka-good vibes, mga ka-SB vibes, bakit, no? Bakit, ito ang tanong, nag-iisang ahensya o nag-iisang opisina ang laging inimbestigahan ng Kamara, at yun ay ang OPP or ang Office of the Vice President hinggil sa confidential funds. Alam mo talaga, malalaman mo dito yung ibang mga nasa Kongreso, not all, walang alam sa batas. Kapag kasi sinasabi nating confidential, alangan man i-reveal mo yan, that is confidential nga. No, hindi mo pwedeng i-tackle yan or i-discuss kasi nga confidential. No? Ang gusto kasi ng Kongreso, bakit ang confidential funds parang walang nangyayari, napupunta yan sa mga intelligence. No, ginagawa yan as a protecting the person na ikaw andyan. Yun yung gamit ng intelligence and confidential funds. Ngayon, sa daming ahensya ng gobyerno, may mga confidential funds ang mga yan. No? Bakit nag-iisang opisina lang from the 2022, nag-2023, nag-2024? Ni isa wala pa akong narinig na binusisa ang confidential funds sa ibang ahensya, kundi ang OBP lamang. Tama po ba? So bakit natin issue, no? Bakit natin nalalaman? Kasi sobrang masyadong aggressive ang Congress. Kasi gusto talaga nilang pabagsakin ang Duterte. At alam niyo po ba kung bakit gusto nilang pabagsakin yon? Kasi tinik yan si BP Sara sa 2028 sa kanilang plano. Tinik yan, malaking threat yan kay Romualdez at ni kahit sino pang tatakbo sa 2028. Klaro naman tatakbo to si Tambaloslos. Kaya ngayon, sinisiraan, mind manipulating sa mga tao, tataas yung survey nila, no? Gawin nilang lahat, mapabagsak lang ang Duterte. At yun ang ginagawa nila. Ngayon sa Davao, pinano nila si Nograles. Kaming mga taga Davao, alam namin, Diyos ko, when my lolo said, buhay pa man yan ngayon, kung ano ka, he is a witness, na grabe yun ang Davao sa una before Duterte. Pagkadaghanag yung mga NFA, tulisan, criminal. When the Dutertes arrived, many years, hindi naman nakuha ni Digong daw yon ng mga ilang panunungkulan, but many years, tingnan mo ang Davao ngayon, sabi ng lolo ko. And that is the proof. Kasi, living witness yan. No? You know, hindi natin, bakit po sisira, malakas kasi masyado si BP Sara. Yan ang katotohanan. Sara is tinik yan sa kanilang lalamunan ngayon dahil gustong-gusto nilang pabagsakin yan kasi may gustong umangkin sa Davao at ayaw na manungkulan ang mga Duterte. Kaya malaking tinik yan. Natatakot si Tambaloslos dyan na kapag si Duterte at siya magbanggaan, talagang talo talaga. Kahit ngayon siguro yung Tambaloslos yan, hindi na yan mananalo sa Leyte. Alam mo, kung makuha mo sa pambili mo ng boto, vote buying, ayan. Kasi marami ka namang, no? So kaya, yan lagi ko sinasabi, tayo be vigilance. Alam natin ano ang ginagawang political harassment ngayon sa mga Duterte. Alam natin yan, hindi tayo bingi. No? Kayo nga, nagnanakaw kayo, billion. Yan, confidential funds, 125 million, 150 million. Confidentials naman yan. Kaya alam nyo kasi, kapag
Kaya nga confidential, bakit mo isisiwalat yun eh? No? Oh. At abangan ang next topic natin. Don't forget to subscribe our YouTube channel.